Ayun. Ayos to. Bahala kayo dyan. Okay, lumipat. Alam niyo may pag-amin naman no? Na lalo na dun sa mga PBBM supporters at saka ganun din sa mga sa Pink, no? Dilawan. Meron tayong konting MU, di ba? Yan. Na hindi man natin pag-usapan, hindi man natin aminin, pero talagang meron tayong pinagkakasunduan. Una dahil siguro very obvious naman yung pag magaling sa pamumuno yung ating current na presidente. Tanggap yan. Diba? Tanggap yan ng mga dilawan. Ganun din ng mga pink. So, ngayon, kung ba't ko sinabi yan? Kasi parehas pink to eh. Pero Gwanson, DDS ka daw eh. Yun na sabi, DDS ka daw. Wag ka daw tumatanggi. Kung hindi man, asal DDS ka lang. O kung ayaw mong DDS, kagaya nila sila De Horsey, ayan, si Attorney Caballo, no? Itsurang ka lang, asal DDS, pero pink lawan ka. Wag ka na tumanggi. Mamaya pakita natin yung mga natin. Evidence. Gusto ko sana wait nga lang, pakita natin yun. Puntahan ko nga. Kasi eto kasing si Gwanson, talaga mahilig to mga yung Filipino version ng Karen. Pag naalala ko alam niyo yung Karen, 'di ba yung tinatawag nila sa US, 'di ba? Yung Karen, yung putya basta wala lang. Hindi mo pwedeng makasabay sa elevator. Kunyari takbuhan 'yan. Lakarang, nakalagay walking lang, no, mag-exercise ka, lakad lang. Siya naglalakad lang. Pag ikaw medyo nag-sprint ka ng konti, oy, bawal yan! Ganyan yun. Mga Karen, pagka kunyari, naglalaro yung anak niya, di ba yung mga ganung, yung mga eksena yung Karen na pwede ka naman mag-video doon, ayaw niya, sisuwayin ka niya. Ganon. Lang, no? Nagkataon lang, eto medyo si Gwanson, medyo mas malakas yung tilili. Hindi kasi attorney, di ba? Tsaka nagkaroon din ng mga posisyon, di ba? Naging mayor din yan. Asan na natin? Check natin yung YouTube. Wala kasi akong video nung kay ni si Karen, Gwanson. Nagwala sa Rockwell. Yung main na niya. Nandiyan ba si Boss James? To. Pwede. May na lang to. Sabi kasi rito, unahin muna natin to para at least mamaya na natin ipanood doon. Sabi kasi rito ni sabi nga nung wala akong Rolex Wala din ako Rolex. Hindi naman, may Rolex ako. Regalo ng boss ko yun. Alam, dun sa main channel ko, alam niyo naman kung ba't ako may Rolex. Kasi parang sa mga French, yung Rolex kasi ibig sabihin nun, pag hindi ka ba nakabili ng 30 years old ka na, wala kang Rolex, ibig sabihin, wala ka pa na-achieve sa buhay mo. Tinanong ko bakit ganun. Sabi niya, hindi kasi yung Rolex, hindi naman masyado magandang relo yan. Boss Mark, sorry! Hindi, totoo kasi yung kwentong to. Sabi nung boss ko, yung Rolex, bibili ka lang yan kasi mahal, tapos hindi kagandahang relo. Marami pang magagandang relo na medyo mas mahal at saka, yun yung sabi niya. Yun yung sabi sa akin ng boss ko na French. Ngayon, nag-resign kasi ako Sabi niya, bibigay ko sa iyo itong Rolex na to. Pamana pa sa akin, matandang Rolex na. Nung kamakailan nga, I think 3 years ago,
Binabawi niya sa akin. Kasi antik na daw yun. Hindi ko maalala kung lasing ako, binigay ko. Pero I'm pretty sure nandyan, nakatago yun. So, meron tayong, si Boss Mark, daming ano yan eh. Daming Rolex. Meron tayo Frank Muller. Kung yabangan lang, madami tayong mayayabang dito, no? Hindi, pero kachipan din kasi. Hindi talaga. Pagka nasa hindi ko lang din alam Pag nasa ibang bansa ka, siguro karaniwan na yung Rolex eh. No? Yung Gucci, wala rin. Low class din yan. Di ba? Hindi ako kasi, mainly ang trabaho ko rito, nagdi-design kami ng mga boutiques, ng mga luxury brands. Ayan. So, malayong-malayo naman sa Hermes yan, no? Malayong-malayo din sa Chanel. Oh, malayong-malayo din sa Dior. Hindi ganung level, no? Para yun ang ko eh. Gucci ang puta. Sabi ko, shit, Gucci, come on man, you can do better. Magkano lang yan eh. Pucha, yung Gucci ko nga eh. Meron akong Gucci na bag eh. Pangit naman, magyayabang ako ng bag dito na Oh. Kasi yun, regalo nga lang sa akin ng asawa ko nung Nagkaroon ako, nung nakalipat ako ng trabaho. Oh. Hindi ko nga alam bakit yun yung niya. Kaya sabi rito ni Secretary, bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala kasi akong Rolex sa Gucci sabi. Hindi, ayan alam nyo, ako gusto ko ito si Secretary Llamas di ba? Although talagang hardcore na dilawan si Secretary Llamas, pero you can see naman na talagang objective siya. No? Yan naman yung paniniwala natin. Talagang even though from time to time you can find him critical, no? Pagdating sa administrasyon. Pero pagka pinupuri din naman niya ang achievement ng administrasyon, hindi lang ni PBBM kundi yung buong administrasyon. Sabi naman dito, okay lang yan, pogi ka naman eh. Naging kayo nga ni Risa Ontiveros. Ay! Sorry. Sino ba? Mali. Tana, dudula. Mali ako nabasa, malabo mata ko eh. Saan ba? Sorry. Okay lang yan, pogi ka naman, naging kayo nga ni Di ba? Sabi ni Roy, pucha may chismis. Hayop na matandaan to. Chismosa. Senior citizen na Pero ang problema nga kasi, kagaya ng kanina pinanood ko si Boss Taxe, etong si Guanzon, matuturing mong dekalibre. Di ba? Medyo naging mayor, naging commissioner ng COMELEC, di ba? Tapos graduate pa ng Harvard. Graduate ng UP. Pero yung asal mo pambardagulan, ipaubaya mo na lang sa amin yun. Kami mga jologs dito na naka Frank Muller lang. Sino naman yan? Walang ganyanan. Nagpapasok ka ng out of topic ka na eh. Biro mo pagbintangan mo na naging kayo ni Risa Ontiveros. Ay, hindi. Sorry. Ano yata di ba? Balo. Or, alam ko may asawa dati si Senator Risa. Hindi ko alam kung ngayon pa rin Hindi ko sinabi si Senator Risa Siyempre joke lang yon. Joke lang ha. Namali lang ako ng kasi parang pagbasa ko medyo mali. Kaya nagkamali lang tayo, Pero ito kasi sabi niya nang babardagul ka raw
Ang sabi naman dito, ayon sa balita ni sa Tweety Bird, byuda si Risa. Oh, byuda daw si Senator Risa. O widow. Oh, pares lang yun, Ma'am Kika. Sabi rito, ito sabi. Ha? Syempre si Attorney Jesus Falsis, yung gines natin minsan dito, ang alam ko, tropahan sila nila, 'di ba? May mga parang skits nga yan or live stream na kung saan magkakasama sila nila Secretary Llamas, ganun din si Haydarian and so on, and sila Mark Gamboa. So magkakasama sila. Ito sabi. And hindi ko alam kung si Guanzon nga to, pero parang siya eh. 'Di ba? Blind item. Alam mo na pagka nag-Tweety Bird, blind item 'yun. Ano sabi rito? Nagsumbong si Tweety Bird. Merong maingay na attack dog. Attack dog? Nagsumbong si Tweety Bird na merong maingay na attack dog. Barks like DDS. Pero hindi daw DDS. Ay, may ganon. Parang DDS na hindi DDS? Aba. Sino yan? Si Libayan ba yan? Parang DDS na hindi DDS. Oh, yan ha. Pero hindi daw DDS. Hindi daw DDS. Ha? Itutodo na daw niya yung pagtahol laban kay Risa Hontiveros dahil may pera. Este! Sabi yun yung pagkakasulat. Ginaya ko lang. Ha? Utos na mula sa taas. Aba, may pachika. Pagka may Tweety Bird na ganyan, chika yan eh, di ba? May pachika si ano. Ay, ito sana. Ba't na ang layo kasi na itong ano? Oh. Ano sabi? Nagsumbong si Tweety Bird, merong maingay na attack dog, barks like a DDS and looks like a DDS. Tingnan nga natin mukha ni Guanzon. Ay, mukha ka nga DDS! Hindi. Guanzon, totoo naman eh. Pag mukha ka mabantot, mukha kang DDS. Pag ano, ayan, alam mo masasabi namin, hindi ka kayang pagandahin ng Gucci. Langya ka, ang lakas mo manlait, ang pangit mo. Sa totoo lang, alak ng teteng ka naman, Guanzon, no? Wala ka, isa ka na nga, wala ka na ngang itsura eh. Langya ka? Ikaw yung tinutukoy eh. Mukha ka daw DDS. Pero dilawan ka. Grabe oh. Tinadali ka ni Attorney Jesus Falsis. Kung ikaw yan ikaw ba yon? Tingnan natin yung ano mo. Kasi mamaya baka naman di ikaw yan eh, di ba?